Good morning. Ayan, meron pa tayong time para ako ay vlog sa inyo, okay? Ngayon, ang ating pag-uusapan is kung ano naman yung mga natutunan kong pagkakamali mula sa magulang ko, mula sa nanay ko, okay? Yes. Masasabi ko ay sa nanay ko lang dahil alam ko naman na responsable yung tatay ko. Dahil ayon sa kwento ng aking lola, yan nga, sabi niya is, responsable ang tatay ko. Yes, he's a hardworking man. Siguro doon ako na mana sa kanya. Ang tatay ko is, masipag siya. And then, meron kaming lupain noon. Yun ang kinabubuhay ng tatay sa pagsasaka. Yun nga, ang pangarap niya kasi noon is mapagtapos kami ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Yun ang gusto niya mangyari. Kaso unfortunately, yun nga, sa nanay kami naiwanan dahil nga namatay na siya. Ang bata pa niya nung namatay pa siya. Hindi ko alam kung anong edad. Siguro wala pang 30 nung namatay siya. Yun ang kwento. Tapos yun nga, ang ginawa naman ng nanay ko is, ibinenta niya yung lupa ng tatay ko. Ibinenta niya yung lupain na dapat sana ay para sa mga anak. Yun nga, para sa mga anak niya. Yun. Dahil daw sabi ng nanay, kaya daw niya ibinenta is dahil daw nagkasakit kami. Imagine, so ganun kamahal ang pagkakasakit, kumbaga, kaya halos naubos ang lahat ng meron si tatay. But I mean, bakit ibinenta niya ng 10,000 lang? Yun ang pagkakasabi, ibinenta daw ng 10,000 lang yung lupa ng tatay. Grabe, no? Oh my God, kung ibenta mo yun ngayon, magkano na yun? Kaya lang, yun nga, nangyari na. I'm just, kinukwento ko lang yung mga pangyayari at kung ano yung natutunan ko sa kanya. Okay. And then, ito na nga. Ang nanay ko is, hindi pa rin natuto sa buhay niya. Ang ginawa niya is, pagkamatay nung tatay ko, wala pang 1 taon, naghanap na naman siya ng lalaki, ng panibagong sasandalan. Kasi katwiran niya, anong magagawa ko? Ito ang katwiran niya. Sabi niya, anong magagawa ko? Nawala na yung tatay mo, hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin, kaya nag-asawa uli ako para meron akong katuwang sa buhay. Paano naging katuwang yun? Samantalang mahirap lang din yung napangasawa niya, tapos ang dami ding anak, ang dami ding mga anak, 4 yung mga anak, and then siya may 4 ding mga anak. So, kung iisipin mo, hindi nakatulong talaga. Kaya sabi ko bata pa kasi ako noon, paano ako mangangatwiran. So, nung lumaki na lang ako, doon ko talagang naisip na sabi ko, maling-mali talaga yung ginawa ng nanay, na bakit naghanap siya ng masasandalan. Hindi niya pa alam na dapat ang ginawa niya, yung sarili niya ang tinulungan niya, para yun ang maging sandalan niya. Pero sa halip, ang hinanap niya is lalaking masasandalan para may bubuhay sa kanya. So, yun ang natutunan ko. Tapos, ang ginawa niya, hindi na rin siya nagtrabaho at hindi na talaga siya nagtrabaho at nag-stay home mom na lamang. Dahil daw, sabi daw nung asawa niya, stepdad ko is, huwag na daw magtrabaho para daw maalagaan ng mga bata. And then, ang ginawa, nag-anak pa ng pagkadami. So, nag-anak uli ng 5 naman. Kaya, lalo niyang pinalawak yung mga problema niya. So, yun nga, nag-stay home mom pa, hindi naman afford. So, hindi na nga nagtrabaho, tumasa na lang sa binibigay ng tiyuhin ko, which is maling solusyon. Hindi ka dapat umaasa. Titingnan mo muna yung sitwasyon, okay? Kung hindi afford nung lalaki, yung pamumuhay nyo, yung mga anak nyo, so huwag kang aasa sa lalaki. Kailangan didiskarte ka rin, gagawa ka din ng paraan, kikita ka rin ng pera para maihanda mo rin yung buhay mo at buhay ng mga anak mo. Lalo na at may mga dalakang mga anak. Yun. So, pero nga dahil nga ginawa niya is inalis niya kaming mga nauna niya mga anak para sila na yung yung mabubuhay. Yung bago niyang pamilya, which is mali pa rin. So, yun. Natutunan ko na sabi ko, hindi ko gagayahin ng nanay ko. Hindi ako mag-stay home mom. Hindi ko, lalo na kung hindi afford. Or kahit pa-afford, hindi ako magiging gagaya niya na hindi ko paghahandaan yung buhay ko. Paghahandaan ko pa rin yung buhay ko. Magtatrabaho ako, mag-iipon ako, hindi ako magiging pabigat na kagaya niya. Hindi ko gagayahin yung ginawa niya sa amin na naging pabigat na lang siya sa amin. Financially, naging pabigat siya sa amin,
Sa halip na siya yung maaasahan namin, parang siya yung naging anak namin. Kami yung naging magulang. Kami yung naglilinis sa mga kalat niya, ng mga problema niya sa buhay. Nagbabayad ng mga utang niya. Dahil nga, alam mo yun, para makapagsimula siya ng fresh start uli. So, babayaran mo yung mga utang niya. Kaso, Diyos ko naman, buong buhay niya utang ng utang hanggang sa napagod na nga ako. Years later, tumigil na ako ng kababayad ng mga utang niya. Hanggang ngayon, nangungutang pa rin siya. Can you believe that? Bakit nangungutang pa rin siya? Samantalang wala naman siyang trabaho. Tapos, yun nga, ang pinababayad niya is siguro, hinihintay niya yung padala namin. Kasi nga, ilan kami nagpapadala sa kanya. Kung maintindihan, sa halip na magtrabaho at magsumikap, ihanda ang buhay, diba? Para hindi ka na kailangan mangutang. Ibang yung naging way niya. Uutang siya para yung pagdating ng padala is yun ay babayad niya ng utang, which is wrong. Kami naman ang kawawa. So yun, hindi niya naisip yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin ang ginawa ng nanay ko sa amin. Sisiguraduhin ko na tatanda ako na masusustentuhan ko pa rin yung sarili kong mga pangangailangan. Para hindi ako maging pabigat sa mga anak ko at para hindi maging kawawa yung anak ko pagdating ng panahon. Ayaw kong malunod din yung anak ko sa matinding anxieties, Kasi ako yung nalunod sa matinding anxieties sa kanya dahil nga mostly sa pera, financial burden nga. Dahil nga hindi siya naging marunong sa buhay niya. Akala niya nandun yung entitlement talaga sa kanya na dapat lang natulungan niyo ako kasi nanay niyo ako. Yung parang, alam mo yun, ako yung nagluwal sa inyo, parang gano'n, nagbigay ng buhay sa inyo. So yun, hindi niya naisip na maging responsable talaga sa buhay niya. Hindi niya naisip na halos umiyak ang kuya ko dahil sa sobrang sama ng loob. Pero wala siya magawa, hindi siya nasagot sa magulang ko, hindi siya nangangatwiran, sa akin niya sinasabi. Na yun nga, napapagod na din daw siya, nahihirapan na rin siya, lalo na pag nag-guilt trip ang nanay ko, pag hindi siya pinapadala ng pera. Kung ano-anong sakit ang may imbento niya at kung ano-anong pangungonsensya ang sasabihin niya sa kuya ko kapag ayaw niya magpadala ng pera. Nito naman kuya ko, sinasabihan ko, sabi ko, tatagan mo, kailangan maglagay ka ng boundaries. Hindi nga daw nakikinig. Sabi ko, sino bang kailangan mas matapang sa inyong dalawa, ikaw o si nanay? Ikaw maglalagay ng boundaries. Kagaya nung sana ay magpapamilya na si kuya. Hindi siya makapagpamilya kasi sabi ng nanay ko, ganun, hindi mo na kami matutulungan. Sabi niya ganun. Kasi magpapamilya ka na. Sabi niya ganun. Paano naman kami? Abay, magugutom ako. Magugutom kami. Sabi niya ganun. Samantalang bata-bata pa niya nung time na yun. Hanggang sa ito na nga, tumanda na siya. 62 na siya ngayon and ganun pa rin ang buhay niya. Na akala mo i-withdraw na lang sa amin. Yun, napakasakit nun sa aming mga anak. Pero mahal na mga kapatid ko yung nanay ko. Never silang nangatwiran, never silang sumagot, never nilang sinabi yung sama ng loob nila sa buhay tungkol sa magulang namin. Ako yung nagsasabi sa nanay ko. Sinasabi ko sa kanya, alam mo na ikaw yung magulang namin, dapat ikaw yung nagpo-provide sa amin simula nung bata pa lang kami. Pero hindi mo nagawa yun. Sa halip, isinuko mo kami kasi hindi mo nga kaya, di ba? Yun. Tapos, nung kumikita na kami ng pera, namumuhay na kami ng amin, nakakaya na naming huminga, nakikita mo na nagkakaroon na kami ng pera, saka ka manghihingi sa amin. Ano yun? Hindi ko maintindihan yun. So, yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko ulitin yung cycle na yun sa akin. Hindi ko yun ulitin yung cycle na yun sa anak ko. Kasi ayoko mahirapan yung anak ko sa akin. Ayoko sumama yung loob niya sa akin dahil nga, naging masama akong ina, naging magsusugal akong ina, naging palautang akong ina. Ayoko ng ganun. Yun, ayoko tumanda na mamatay ako na wala pa ring pera. Or tumanda ako na hindi ko man lang nagawang ihanda yung sarili ko. Ayoko ng ganun. So, pinangako ko talaga yun sa sarili ko. Yun. And I'm glad, medyo nababago-bago ko yun. Yung nanay ko, wala nang pag-asa. Hindi na talaga magbabago yun. Hindi ko alam kung paano niya aayusin yung buhay niya. Kasi nga, ang gusto niyang mangyari is, yun nga, kahit yung mga kapatid ko, yun din ang gusto na lang mangyari, bigyan na lang daw ng pera si nanay. Sustentuhan na lamang daw, sabing ganun. Tapos sa isip ko, hindi nga kami nasustentuhan noon, tapos siyang susustentuhan ko.
Hindi nga kami napag-aral na kahit man lamang high school, tapos siyang bibigyan ko. Ano yun? Hindi ko maintindihan, hindi ko makita yung point. Sabi kong ganyan. Pero alam mo yun, binibigyan ko pa rin siya monthly. Hindi na nga lang yung tuwing manghihingi siya, ibigay agad. Hindi na rin yung, ano tawag dito? Basta kasi tuwing monthly, lagi na lamang yung may bagong pakulo para padalhan ng pera. Hindi ko yun binibigay sa oras na ganun ginagawa niya. Binibigay ko yung pera in my own terms para hindi siya, yung parang masanay na ang pera ay itatae ko lamang. Yun. Ay nako, yun. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Anyways, ako'y papasok na at wala ng oras. Okay, bye. Talk to you later.